dinedeclare nila na si Lucifer ay anak niya, si Jesus Christ. Dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Bag sauce simbahan. Okay, maraming salamat Brad Jando at sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay. Maayong gabi kay Father Bobby at sa lahat nating mga kapatid Katoliko at hindi Katoliko na sumusubaybay sa ating live streaming. Okay. So, simulan ako, Brad Jando. Go ahead, bro. Okay. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, sagutin natin ito mga anti-Katolikong grabe ang mga propaganda at paninira. At ito'y paulit-ulit nilang atake sa banal nating pananampalataya. At tandaan ninyo na ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Isang pastor na si Shiji David, ito ang kaniyang pahayag. Grabe to kapatid, maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na sa loob mismo ng Vatican Church, nananalangin sila at dinedeclare nila sa kanilang panalangin na si Lucifer, si Satanas, ay ang kanilang Diyos. Hindi po ito paninira, ayun na lamang po ang mga suga. At panoorin po natin sama-sama. Flamaseus, Lucifer Matusinus inveni. Kinikilabutan ako sa bagay na to guys, grabe. So makikita nyo po doon, dinedeclare nila na si Lucifer ay anak niya, si Jesus Christ. Yun, para bang naunawaan din niya ang Latin na narinig lang ang Lucifer sa exalted. Ang sabi niya, idiniklara daw ng simbahan na si Jesus Christ ay anak ni Lucifer. Yun po ba ang translation? Kaya mag-ingat talaga mga kapatid, no? Ano po ba ang katotohanan? Ang katotohanan ay the word Lucifer does not referring to Satan, nor a name of devil. Dahil sa Latin, yung Lucifer derives from the Latin roots lux, ibig sabihin, light, liwanag, and fere, meaning to kere. Ibig sabihin, bringer of light. In short, light bearer, and not used in connection with the devil. So, since Lucifer is a Latin word, we should use the Latin version of Bible. Halimbawa, narinig lang sa mga anti-Katoliko ang exalted na may Lucifer, so ang kanilang pahayag, sinasamba na si Satanas dun sa Vatican. Tingnan natin sa Latin Vulgate. 2 Peter chapter 1 verse 19. Itong mabasa natin. En habemos fermiorem propheticum sermonem qui bene facitis ad dentes quasi loxerne lociente en calignoso loco donec dies en Luciscat et Lucifer oriator en cordibus vestre. Napansin niyo sa Latin Vulgate, 2 Peter chapter 1 verse 19, may salitang
Lucifer. Tanong, dahil sa Latin Vulgate may Lucifer, ang ibig ba sabihin, ang translasyon diyan sa English ay si Satanas na? Tingnan natin ang New International Version at kahit ibang salin. 2 Peter chapter 1 verse 19. We also have the prophetic message as something completely reliable, and you will do well to pay attention to it as to a light shining in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Asan ang Satanas dyan? Sa salitang Lucifer, may mabasa bang Satanas dyan? Wala naman. So, the passage is very clear. Lucifer means morning star as equivalence to its English meaning. Ano sa Tagalog? Ito ang sa Tagalog, mga kapatid. No? 2 Pedro Kapitulo 1 versikulo 19. At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng luha na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan, na gaya ng isang liwanag, lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Ano daw ang Lucifer sa Latin? Morning star. Sa Tagalog, tala ng umaga. So sa exalted, mga kapatid, na ginagamit na propaganda sa ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya, alam ninyo na itong exalted ay panalangin ng simbahan sa wikang Latin. Na binanggit ang salitang Lucifer, kaya ginagamit nilang propaganda laban sa simbahang Katoliko. At ang salitang Latin na ito, mga kapatid, ay inaakala ng mga anti-Katoliko na ang Lucifer sa Latin, ang katumbas niyan ay si Satanas na. Ang dami talagang nabiktima sa maling akala. So, ang wikang Lucifer sa Latin grammar, so yung adjective na Latin word, Lucifer, ibig sabihin light bringer. No? Yun ang ibig sabihin. So sa Latin word, Lucifer is used of Jesus in the Easter proclamation prayer. Yun ay tinatawag na exalted. Yun ang dinadala yung Paschal Candle, mga kapatid. At mamaya, ipakita natin yung bahagi ng prayer na ginagamit ng mga anti-Catholic dito, mga kapatid. No? Na para sa propaganda nila. At hindi lang yan, kahit na si Pastor Cobos, yung tumakbo ngayong mayor sa Davao, siya din gumagamit nito na propaganda laban sa simbahang Katoliko. Available ni even sa video, even sa YouTube. So tanaw na natin the first video or the video nga ilang gi-play. Please. With great pomp, fanfare, and ceremony, Pope Francis, the head of the Jesuit order, announced through his cantor the imminent emergence, the near advent of the coming to light of the Antichrist. Flammas eius Lucifer matutinus indeniat, ille in quam Lucifer qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus illuxit, et
tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. During this pronouncement, the cantor called Lucifer God, claiming Lucifer to be the father of Jesus Christ. The cantor acknowledged Lucifer as the Antichrist himself and worshipped him. To this, a great crowd and the whole world sang. Okay. Yan. Ginagamit talaga nila na propaganda laban sa simbahang Katoliko at delikado yung mga kapatid dating mga Katoliko na kulang ang kaalaman kaugnay diyan. Dahil yun ay part sa Easter Vigil Liturgy na nakilala sa mga Katoliko na exalted sa Easter Proclamation or Paschal Proclamation na kinanta ng diakono doon sa Vatican. At tama yung awit, ngunit mali yung caption. At mali din ang interpretasyon. Dahil lang pinakita nila sa caption, pinakita nila ang awit, narinig natin, Latin, pero ang translation na English, tama yung ibang translation, ngunit niretain nila ang salitang Lucifer na hindi naman yon ang tamang translation sa English. Ito kasi ang mabasa natin, makita natin sa awit mga kapatid. Dahil lang inawit na Flamus ius Lucifer, Matutinus, Enviniat, Elia Equam Lucifer, yon, sabi nila, tinatawag na ng simbahang Katoliko si Lucifer. Ayon sa mga anti-Katoliko na nakinig sa pag-awit ng isang diakono sa Easter Vigil na tumatawag kay Lucifer. At ang translasyon naman at unawa ni Pastor si G. David, si Lucifer daw umano, anak niya si Jesus, di naman. At ito ang lumabas na ipinakita din ni Pastor Cobos. Tingnan niyo ang salin mga kapatid. Ito ang salin nila, ang kanilang caption. Flaming Lucifer, nanatili ang salitang Lucifer, who finds mankind. I see, O Lucifer. Yun ang kanilang translisyon para iligaw ang mga inosente mga kapatid. If they translated the Latin liturgy to the English, then they should also translated the whole context to English as well. And not retaining one word, Lucifer, untranslated. Kaya mag-ingat mga kapatid. Huwag dala nitong mga propaganda. Dahil kung isinalin yan sa English, dapat ito talaga ang makita ninyo. May the flame be bound is still burning by the morning star. Yun ang salitang Lucifer, morning star. The one morning star who never sits, Christ your Son. Yun ang tamang salin. Pero nakita niyo ang ating mga kapatid na anti-Katoliko. Para lang ang mga inosenteng Katoliko ay maguyo. Yon, iniligaw nila. Kaya mga mahal na kapatid, dapat talaga na alam natin ang ating pananampalataya at palamlima natin ang ating pananampalataya. Sa buhay natin ang ating pananampalataya. Bakit? Daming mga kapatid natin sa ibayong
reliyon, iba yung pananampalataya, grabe na ang kanilang atake at sa kanilang pagtuligsa sa banal nating pananampalataya, kung hindi nating pag-aralan ito, delikado na maguyo tayo sa mga maling akala lang. So, imagine sa translasyon nila at narinig lang ni Mr. C.G. David, ito. Grabe to kapatid, maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na sa loob mismo ng Vatican Church, nananalangin sila at dinedeclare nila sa kanilang panalangin na si Lucifer, si Satanas, ay ang kanilang Diyos. Hindi po ito paninira, ayun na lamang po ang mga suga at panoorin po natin sama-sama. Flammas eius, Lucifer matusinus inveni. Kinikilabutan ako sa bagay na to, guys. So, narinig lang niya ang Lucifer sa Latin na exalted. Yon ang para bang nagiging expert na si itong pastor na ito sa Latin translation, mga kapatid. Kinakilabutan na daw siya. Ngayon, how about pag mabasa mo sa Bagong Tipan na may salitang Lucifer pala? Sa Latin Vulgate. Pakita natin ulit. Ito, 2 Peter chapter 1 verse 19, En habimus per miorem propheticum sermonem qui bene facetis ad dintis quasi locerne locente en caligonoso loco donec dies en colquiscat et Lucifer oriator en cordibus vistri. Yun. Ibig ba sabihin, pag mabasa mo yan sa Latin, sasabihin mo ba, kilabutan ka na? Sino yung Lucifer na yan? Si Satanas ba yan? Balik natin sa Tagalog kung si Satanas ba yan. Ito. At kami ay merong lalong panatag sa salita ng hula na mabuti ang inyong ginagawa kung inyong sinusundan na gaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala ng umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Malinaw na ang proper translation ay tala ng umaga. At sinong tinutukoy diyan? Walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesus. Bakit ang ating Panginoong Hesus? Revelation chapter 22 verse 16. Malinaw ang sabi ng ating Panginoong Hesus, I, Jesus, sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the root and offspring of David, the bright morning star. See? Malinaw ang pahayag ng ating Panginoong Hesus dahil ang salitang bright morning star sa Latin, Lucifer. Ibig ba sabihin, demonyo na yan? Kaya isip-isip naman pag may time. Research pag may time. The irony for those who believe that Lucifer refers to Satan, refers to the devil, is absolutely wrong. At yun lang ang nagpakita sa kanilang kaignorante sa Latin language, mga kapatid. Just because the title Morning Star or Light Bearer is used to refer to Jesus. And 2 Peter chapter 1 verse 19 connected to Revelation chapter 22 verse 16. Kaya mag-ingat talaga, mga kapatid. Ito ang dahilan na sa Vatican Latin language, sa liturgy, ginagamit
mga kapatid, referring to Jesus and not to the demonic Satan as the anti-Catholic propaganda ginagamit nila, mga kapatid. No? At ito'y paulit-ulit talagang ginagamit nila. Kaya atin ding paulit-ulit na sasagutin dahil sa pamamagitan dito ay malantad natin kung sila ba'y inosente o talaga'y ignorante o all of the above. So dito lang tayo, Brad Jando. Maraming salamat.